Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po ulit sa ating 365 Daily Devotions. Ang topic po natin ngayon is ang first fruits as sacrificial giving. So, ang scripture natin ngayon is ang Proverbs 3 verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all you produce. And your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. Sa Tagalog, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay inyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng maapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Ang first teaching natin is, first fruits as voluntary sacrificial giving is giving the first portion of your income. So, yung first fruits daw po, ito daw po yung pinakamainam na parte ng income natin. Kasi kung dati sa Old Covenants, ang first fruits is yung kapag nagtatanim sila, yun yung mga fruits or yung mga pinakamainam na ani nila. Ngayon naman sa atin, dahil hindi na tayo masyado nagtatanim, ang first fruits natin is yung mga pinakamainam na income natin. Second, first fruits as voluntary sacrificial giving honors the Lord. So, voluntary sacrificial giving din katulad lang ng tithing or pag-iikap po. Ang first fruits is voluntary kasi sa Old Covenants, parang requirement siya. Pero ngayon sa New Testament is hindi na siya nire-required. And ngayong New Testament is pinapractice na yung voluntary giving na kung saan cheerful ka, na nagbibigay ka, and masaya at nagagalak ang puso mo na nagbibigay ka para sa Panginoon. Third, first fruits as voluntary sacrificial giving can be one of the means to receive blessings from God. So, parang doon kasi natin pinagtitibay yung faith natin na, Lord, itatanim ko yung mga blessings na nakuha ko. May nakuha ko mga blessings, Panginoon, and itatanim ko yon sa ibang tao. And habang tinatanim mo yun sa ibang tao, of course, God is giving you more para itanim din sa ibang tao. Kasi the more you give, the more you receive. Ganun yung prinsipyo sa Bible na kung saan kapag nagbibigay ka ng nagbibigay, ibig sabihin, bine-bless ka na bine-bless ng Panginoon. And let's move on to application. First is, practice sacrificial giving as a way of thinking and honoring the Lord. Ang pagbibigay natin sa ibang tao, especially sa mga church, is sacrificial dapat and voluntary dapat. Kumbaga may kurot talaga sa puso natin. Kaya may kurot sa puso natin kasi yung binibigay natin is something important para sa atin. And ayun yung way natin para magpasalamat at i-honor ang Panginoon kasi pinapakita natin doon na nakakatanggap tayo ng madaming blessings and sinashare natin yung mga blessings na yun sa ibang tao. Second, practice sacrificial giving as a way of being channel of God's blessings. So, ibig sabihin, tayo yung ginagawang instrumento ng Panginoon para makapag-share din ng blessings sa iba. And gagawin tayong daluyan ni Lord sa mga pagpapala niya kasi una niya tayong pagpapalain. And yung mga pagpapala na yun, isi-share natin sa ibang tao. And tutuloy-tuloy yun. So, the more na nagbibigay tayo sa iba, is the more din na binibless tayo ng Panginoon para mas madami din tayong matulungan or ma-sharean ng mga blessings na binibigay niya sa atin. Third, practice sacrificial giving as a way of showing that we trust God to provide for our needs. So, yun nga, sabi ko kanina, parang dito napapatibay yung faith natin kasi when we are practicing the sacrificial giving, napapakita natin sa Panginoon na nagtitiwala tayo sa Kanya na I know, Lord, that you will provide for me. Kaya itong mga blessings, kahit hindi na siya ganun karamihan, kahit minsan, diba, meron mga gipet, pero nagbibigay pa din sila. So, ayun. Napapractice natin doon yung parang faith or tiwala natin sa Panginoon na kahit magbigay tayo ng bigay, alam natin na may maipoprovide ang Panginoon sa araw-araw natin. And He will provide for us, lalong-lalo na kapag nakikita niya na sinashare natin yung mga binibigay niya. Kasi Lord is happy when we are giving to other people, especially kung galing sa puso natin
kung may kurot sa puso natin, pero masaya nating naibibigay sa ibang tao. Yun lamang po, and kita-kits po ulit tayo sa ating 365 daily devotions.